Hi, I'm Carl Tolentino and you're watching PBA Draft Room TV. Napapansin po namin na 88% ng aming viewers ay di pa nakasubscribe. Kaya kung nagustuhan niyo naman po yung video, bilang tulong lang sa aming channel, ay hinihiling lang po namin na pakipindot ang like, subscribe button at notification bell. Maraming salamat mga ka-Draft Room! Welcome back po mga ka-Draft Room. May ilang prospects na ang nag-announce ng kanilang pag-sign sa ibang liga abroad na dahilan para di makasali sa upcoming draft. At saktong gumawa na uli ng bagong mock draft dahil sa sobrang laki ng nabago dito, lalo na sa top 3 pick. Ito na nga po at sisimulan na natin. Sa first overall pick, Terra Firma selects Terdy Ravenna. Currently ay nasa Pinas pa din si Terdy. Kahit kung hindi siya mag-sign abroad ay no-brainer na ito sa Jeep na siya ang kuning first overall. Dahil bukod sa sobrang PBA ready na siya, ay siya lang din ang nakikita kong surefire franchise player caliber sa class na ito. Dapat din talaga sumali na itong si Terdy. Dahil hindi na siya bumabata pa. Malaki na ang magiging chance ng Terra Firma makapasok sa playoffs next season. Lalo pa kung matuloy ang napapabalitang pagbalik ni Javi Gomez de Leon. Sa second overall pick, Phoenix selects Justin Gutang. Wala pa din paramdam si Justin tungkol sa pagsalin na this draft. Pero isa sa mga KBL players na currently ay nasa Pinas. Kahit malaki ang chance na sumali na siya. Talagang nag-struggle la season ng Fuel Masters. Dahil na din sa kakulangan sa firepower. Talagang ang inaasahan lang nila ay ang big man tandem ni Perkins at Balungay. Kahit saktong makuha nila dito ang all-around wing na si Gutang. Imagine na lang yung potential ng wing tandem ng Tapin at Gutang. Sa third overall pick, Blackwater selects CJ Lane. Kinonfirm na sa amin ni CJ ang pagsali niya this draft. Kaya dahil nag-skip na si QMB, most likely ay si CJ na ang best center this class. Kaya kahit may size na ang center rotation ng bossing, ay mahirap palagpasin ng 6'10" behemoth na si Lane na talagang pwedeng maging game changer ni Coach Jeffrey Carriazo next season. Lalalim lalo ang depth ng Blackwater sa mga tall centers na sina Prater, Hopia at Lane. Sa fourth pick ng first round, Northport selects Gio Chu. Isa talaga sa pinaka-undersized center rotation ang batang player. Kaya't nag-rely lang sila sa kanilang mga undersized power forwards na sina Cade Flores at Calvin Abueva. Kaya't saktong kunin nila dito si Gio upang ma-upgrade ang kanilang size na pwedeng magbalik sa kanila sa playoffs. Imagine nila kung gaano ka-versatile ang pwedeng maging tandem ng Flores at Chu next season. Sa pick ng first round, Meralco selects Jason Brickman. Hindi na consistent ang mga laro nila Bankero, Black at iba pang point guards ng Bolts. Kahit saktong makuha nila dito ang PBA ready ng si Brickman na pwedeng tulungan uli sila maging contender. Alam din naman natin na halos lahat ng point guards nila ay mga score first talaga. Kaya't magkakaroon na talaga ng legitimate playmaker si Coach Trillo na talagang kulang nila. Imagine na lang kung gaano kataas ang basketball IQ ng backcourt ng Newsome at Brickman. Sa 6th pick, Magnolia selects Juan Gomez de Llano. Kita naman na nag-experiment pa din ang hotshot sa kanilang point guard rotation sa paggamit ng kanilang mga third at fourth string. Kaya tingin ko ay pwede nila gamitin ito sa most complete point guard sa class na ito na si Juan GDL. Magkakaroon na ng katuwang sa shot creating at playmaking si Lastimosa na magpapabawas ng burden sa medyo aging na si Mark Barroca. Pwede din nila i-slide si Juan sa 2 guard at maging shot creator nila tuwing nag-i-struggle si Paulie. Imagine na lang ang potential na pwedeng mabuo ng backcourt tandem ng Lastimosa at 1 GDL. Sa 7th pick ng first round, NLEX selects Will Gozum. Unti-unti nagiging formidable na ang backcourt at wing rotation ng Road Warriors, lalo na sa pagkakakuha nila sa last draft sa young athletic forward na si Jonel Policarpio. Kahit pwedeng ang big man rotation naman ang kanila i-focus this draft at kunin ng former NCAA MVP na si Gozum. Bukod sa madadagdagan sila ng inside operator, ay may outside shooting din ito gaya ng kanilang mga current big man. Pero malaki din ang posibilidad na si Will ang maging best big man nila agad next year dahil sa kanyang overall skills. Sa 8th pick, Raynor Shine selects Raven Gonzalez. Patuloy na naghahanap si coaching ng mga tall young big man para talagang maging contender na ang Elasto Painters. Naging malaking kabawasan din ang ACL injury ng isa sa kanilang mga high picks sa si Villegas. Kaya't saktong makuha nila dito ang isa sa best center sa class na ito. Magkakaroon na ng katuwang sa interior defense ang nag-iisang young center ng Ross na si Dato na talagang kinukulang nila pagdating sa playoffs.
Imagine na lang ang magiging interior defense na pwedeng maibigay ng big man tandem ng Kaylan Chongson at Raven Gonzalez. Sa 9th pick, Converge selects DJ Fenner. Malaki ang in-improve ng Fiber Rexers this season compare sa last year. Lalo pang tumibay ang big man rotation nila nang naglaro na si Balti. Nabawasan lang ang kanilang guard rotation dahil sa heading trade. Kahit need nila palakasin na talaga ang kanilang wing rotation upang tuluyan maging contender na ang Converge next season. At saktong kunin nila ang two-way threat athletic fill-am wing na si DJ na mas magpapalaki ng kanilang forward rotation at mas magpapalakas ng kanilang overall defense. Imagine na lang kung gaano ka-deadly ang magiging scoring wing trio ng Winston, Fenner at Stockton. Sa 10th pick ng first round, Ginebra selects LJ Gonzalez. Halos every season ay kumukuha ng bagong point guard ang Gene Kings. Ito rin ay dahil sa paghahanda nila sa pagretiro ni Tenorio. Kahit dahil kakaretiro lang ni LAS, saktong gamitin nilang pick na to sa former King Tamaraw na si LJ na makakadagdag ng playmaking at speed para kay Coach Tim. Imagine na lang kung gaano ka-deadly ang magiging backcourt tandem ng dalawang former Tamaraw na Barrientos at Gonzalez. Sa 11 pick, San Miguel selects Yukin Andrada. Ang power forward position na sigurong masasabi kong weakest rotation ng Beermen. Kahit saktong gamitin nila ang kanilang first round pick sa reliable stretch 4 na galing din sa winning school na si Yukin. Most likely ay magamit din siya sa rotation ni Coach Austria dahil pwedeng mag-complement ang kanyang 3-point shooting sa post-game ni Junmar. This 12 pick ng first round ay originally sa Token Text pero ngayon ay sa Rainer Shine na. At ang pick nila dito ay si James Spencer. Kung tutuusin ay loaded talaga ang wing rotation ng Elasto Painters. Ngunit karamihan sa mga ito ay mga slashers gaya nila Jonard Clarito at Sean Ildefonso. Sakto pang binitawan na din nilang isa sa kanilang shooter last season na si Iskandor. At saktong gamitin nila ito sa Japan B-League sniper na si James Spencer. Posible magkaroon na uli si Coach Sheng ng designated shooter na talagang kinulang nila simula nang nawala si Jeff Chan. Imagine na lang kung gaano ka-deadly ang pwedeng maging sharp shooting duo ng Asisio at Spencer. This first pick na second round ay original sa Terrapirma pero ngayon ay sa Ginebra na. At ang pick nila dito ay si Christian Manaytay. Naging weakness talaga ng Ginebra ang kakulangan sa backup big man na inside threat. Kaya tuwing nasa bench si Rosario at Japet ay talaga nadodominate sila sa ilalim. At saktong makuha nila dito si Manaytay na pwede maging post-up threat of the bench. Sa second pick ng second round, Phoenix selects Ace Sandagon. Karamihan sa mga big man na kinukuha ngayon ni Coach Jamike ay mga power forwards at mga athletic at defensive minded. At saktong ang style of play ni Ace para sa Fuel Masters ngayon. Sa third pick, Blackwater selects Chris Kuhn. Nakakuha na sa first round ang bossing ng big man. At kung available pa dito ang former King Eagles na si Chris Kuhn ay no-brainer na ito kay Coach Jeffrey upang mas lalong lumalim ang kanilang wing rotation. Imagine na lang kung gaano ka-deadly ang pwede maging shot creating tandem ng Kuhn at Bearfield. Sa fourth pick ng second round, Northport selects Cassius Small Martin. Malaki talaga ang dinecline ng batang pair nang iniwan sila ni Marvin Tolentino para maglaro sa Korea. Malaki talagang kawalan ng 20.3 points per game. Naging Simonson na lang ang main scoring option ni Coach Bonitan. Kaya't saktong makuha nila dito ang film proven scorer na si Martin na siguradong makakatulong sa kanila next season sa scoring. Sa fifth pick ng second round, Meralco selects Vince Mabuhos. Maliban sa wing rotation ay dapat din palalimin ng Bolts ang kanilang big man depth para makakompete uli sa mga powerhouse team sa PBA. Magiging solid addition talaga ang stretch big man na si Magbu sa unti-unting naging competitive team ni Coach Trillo. Sa 6th pick, Magnolia selects Donachea. Nag-sign na sa Korea ang kanilang newly acquired forward na si Will Navarro. Kahit kung maghahanap sila ng hustle forward din, na kahit paano ay makakapuna sa iniwan na slot ni Navarro at before ni Abueva, ay pwedeng itry nila dito ang veteran ng si Donachea. Imagine na lang ang pwedeng maging energy ng forward tandem ng Lucero at Ochea. Sa 7th pick ng second round, NLEX selects CJ Austria. Kung tutuusin ay loaded na ang wing rotation ng Road Warriors. Ngunit ang aggressive style of play ni CJ ay talaga magpipit sa current roster ngayon ni Coach Bichico. Kahit kung aabot pa dito si Austria, ay pwedeng kunin na siya ng NLEX. Most likely ay mag-complement ang attacking to the basket ni CJ sa playmaking ni Bole. Sa 8th pick, Raynor Sheng selects Joshua David. Every draft ay patuloy na mas nagiging competitive ang Elasto Painters. Kaya upang lalong lumalim ang guard rotation ni Coach Sheng, ay saktong kunin nila dito si David na galing din sa school na may winning tradition. Imagine na lang kung gaano ka-deadly at ka-versatile ang pwede maging point guard tandem ng Karakot at David. This 9th pick ay original sa Converge pero ngayon ay sa Rainer Shine na.
At ang pick nila dito ay si Harvey Pagsanan. Sa mga recent draft ay lagi nakakakuha ng steal sa second round ng Elasto Painters, gaya nila Jonard Larito at Adrian Nocum. Ay di na ako magugulat kung kunin nila dito ang Ajax star na si Pagsanan. For sure ay magta-try dito sa sistema ng Ross dahil ang mga buwang loob gaya ni Harvey ang laging hinahanap ni Coach Cheng sa draft. Imagine na lang kung gaano ka-deadly ang pwedeng mabuong backcourt ng Pagsanan at Nocum. Sa 10 pick ng second round ni Nebra selects Tsutomu Takeshi. Kilala si Coach Tim sa pagsugal sa kanyang pick sa mga unknown big man gaya ng ginawa niya before kay Ken Holtby's. Kahit posibleng mag-take siya ng risk sa Japan B-League center na si Takeshi. Sakto din ito dahil malaking size ang nawala sa kanila nung na-trade si Stan Harbinger. In case matagalan ang pagbalik ni Go, ay pwede maging project big man ng Gin King si Takeshi. This 11 pick ay original sa San Miguel pero ngayon ay sa Northport na at ang pick nila dito ay si Kyle Tolentino. Alam naman natin kung gaano kalaking outside shooting ang nawala nung umalis si Arvin Tolentino. Kahit upang mas dumami pa ang options nila sa shooter, ay pwedeng kunin nila Coach Bonitan dito ang kanyang former player sa Letran na si Kyle Tolentino na talagang nagpapakita ng tremendous shooting ngayon sa MPBL. Imagine na lang ang shooting tandem of the bench ng Kyle Tolentino at Alin Bulanadi na currently ay nakaloan din ngayon sa MPBL. This last pick ay original sa Token Text pero ngayon ay sa Rainer Shine na. At ang pick nila dito ay si Joaquin Manuel dahil sa dami ng pick next draft ng Elasto Painters ay posibleng i-trade na lang nila ito. Pero kung sakaling gamitin pa din ito ni Coach Cheng ay pwede niya kunin dito ang 3 and D wing ng championship team ng Lasal na si Manuel. Posibleng gamitin ng Ross Iwaki bilang isang wing defender sa PBA. Nag-skip na si QMB at Abando. Abangan pa natin ang mga ibang prospects na posibleng mag-skip din na magpapabago uli sa ating mock draft. At graduating players din na pwedeng biglang sumali na this draft. Hanggang sa susunod na mga ka-draft room.